Kaway-kaway mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So katatapos lang natin maghugas ng ating mga repolyo, Chinese pechay at ang mga cabbage na pinaghalo-halo natin para ibigay natin sa ating mga alaga. Ito yung mga sisiw natin ng mga pabo at yung ating mga RIR na manok. So ngayon, papakita ko sa inyo, ito yung mga ginagawa natin simula na nagsimula tayo sa pag-aalaga ng ating mga manok, pabo at hanggat ngayon ginagawa natin para makatipid tayo sa pag-aalaga at siguradong kumita tayo. Itong ating mga sisiw na ito, mayroon naman tayong binibigay na commercial feeds. Kailangan kasi maliliit pa sila, sinasanay natin sila para dahan-dahan silang lumalaki. Sanay na sila kumain ng mga organic na pagkain. Para hindi tayo nahihirapan pag malaki na, nabibiglain natin papakainin ng mga greens. Mahirap mga ka-farmers, pinipili. Mas maganda, maliliit pa. Kailangan natin sanayin para hindi tayo mahirapan magpakain ng ating mga organic na mga pagkain na makukuha natin dito sa ating backyard farm at yung ating kinukulikta sa merkado. At ito naman mga ka-farmers, ito yung ating mga sisiw na mga week old pa lang. Kailangan natin ibalik doon sa kanilang kulungan, doon sa mayroon pang ilaw. Kaninang umaga, pinakawalan natin dito sa backyard na ito. Dito sa, mayroon itong parang pader na hindi sila makakalabas para makapag-exercise sila at makapagtakbo-takbo. At binigyan natin ng feeds dyan sa lapag. Minsan kasi pag umaga, pag wala akong ginagawa ko yung ating mga sisiw, pinapakawalan natin para ma-exercise sila at masanay sila dyan sa ibaba. Pero hindi natin kailangan hayaan natin na nandyan sa ibaba at hindi natin kailangan ihalo dyan sa malalaki yung ating mga sisiw. Kasi ang tendency yan mga ka-farmers, mamamatay yan at nangihina. Kasi napansin ko kahit makagat lang yan ng langga, makainom ng tubig na madumi, nakikita na lang natin doon sa gilid, nangihina at nagkakaroon ng sipon at nagkakaroon ng bulutong. Kaya mas maganda nandoon sila sa growing pen. So, kailangan natin palakasin muna sila, abutin muna ng 2 months to 3 months bago ihalo doon sa mga malalaki para buo na yung kanilang resistensya. Malakas na yung kanilang resistensya na hindi na sila madaling magkasakit. So, yun po yung ating ginagawa para siguradong mabubuhay yung ating mga sisiw. At yung makikita nyo mga ka-farmers, ang lalakas nilang kumain ng mga Chinese pechay at saka yung mga cabbage, nag-aagawan sila. Ayan. So, habang sila ay lumalaki, mas lalo silang nagiging malakas kumain ng mga dahon-dahon na ito. So, hindi po nakakabahala kung ganyan po yung ating pagpra-practice ng ating mga alaga. So, kung kumakain sila ng mga organic na pagkain, so, mas malaki yung maititipid natin. At kung mawalan man tayo ng pangbili, sakali, so, meron tayong mga tanim ng mga madre de agua, azola, at pwede tayong magkulikta sa merkado every morning. So, yan po yung ating technique na ibinabahagi simula sa nagsimula tayo sa pag-aalaga ng mga pabo at yung ating mga manok. So, sa ganyang paraan, nakakatipid tayo at hindi nakakabahala kasi nga, sanay silang kumain ng mga organic na pagkain. Yan lang po yung ating ginagawa. At yan ang nais kong ibahagi sa ating mga kapwa ka-farmers na nais pasukin yung ganitong negosyo. So, ayan po yung nangyari kanina habang pinakawalan ko sila at habang tayo ay nagkakape. So, yun po yung aking ginagawa. At doon naman sa loob ng screen na yan, nandoon yung ating mga inahin na pabo. Ayan yan mga ka-farmers. Mayroon yan mga tag yung bawat paa nila. Kasi mayroon mga nagtatanong, paano nyo nadidetermine yung edad ng inyong mga pabo kahit naghahalo-halo na yung ating mga alaga. So mga ka-farmers, mayroon yan tali bawat paa. So kailangan natin lagyan ng palatandaan kung wari yung ngayon na buwan na isinilang or napisa, kailangan natin lagyan ng kulay na palatandaan. Kunwari ngayong buwan yellow, so sunod na buwan blue na naman.
So para ma-determine natin kung kailan napisa yung ating mga sisiw or mga pabo mga ka-farmers. At kailangan alam natin para alam natin kung alin ang dapat natin i-pull out, kung alin dapat yung mga matatanda. So mayroon dapat tayong listahan yan sa ating notebook kung alin kulay ang pinanganak ngayon, alin kulay ang mas matanda. Yun po yung ating technique. Kasi hindi na natin na-determine yung matatanda at yung mas bata pag naghahalo-halo na, pag marami na. Kaya per kulay yung ating tinitingnan sa kanilang tag, sa kanilang mga paa. Yun po yung ating naging diskarte mga ka-farmers. Para yung ating ibinibenta sa mga lechon pabo o kinakatay, so kailangan yung mas matanda. So yung mas bata kailangan matira kasi yun ang mas malakas pang mangitlog. So ayan po yung ating diskarte. So ayan, sa mga nagtatanong, yan po yung ating ginagawa. At kung minsan mga ka-farmers, pag wala tayong ginagawa, especially pag hapon, ito po yung ating ginagawa. So nakakatanggal ng stress, especially itong ating mga gansa. Itong dalawang gansa na ito mga ka-farmers, sa dami ng ating gansa dito sa ating backyard farm, meron ata tayong mga 13 na gansa. Pero itong dalawa na ito yung palaging lumalapit sa atin at nagpapahimas. Mas gusto nila yung hinihimas-himas yung kanilang likod at saka yung kanilang liig. Ayan, nakakatanggal stress din na meron tayong mga alaga na talagang close na close sa atin. Ayan, para silang baby. Nakakatanggal stress mga ka-farmers. So, isa rin ito sa ating mga pinaparami, yung ating gansa. Kasi pag nagsasama-sama sila at meron silang nakikita na kakaiba o ibang tao na lumalapit, maingay sila mga ka-farmers. So, nalalaman natin kung meron kakaiba dyan sa ating palibot. Nakikita sila ng pusa or basta ano nakakaiba na kanila napapansin, maingay sila mga ka-farmers. Ayan po yung ating ginagawa. Minsan na kinukutuhan natin. Ayan, nalilibang sila mga ka-farmers. Kaya palagi itong lumalapit sa atin sa pagtatambay natin dito sa ating backyard farm. So, ayan po yung ating nakakatanggal stress na ating mga alaga. So, ayan po yung katotohanan. Minsan nakaka-stress pag wala tayong pangbili ng feeds. So, ayan lang. Sa mga gustong magsimula sa farming business, advice ko lang sa inyo, tuloy-tuloy lang, huwag susuko. So, makikita nyo yung mga nating videos, nagsimula po tayo, wala pang incubator. Ngayon meron tayong incubator. So, pwede tayong magparami ng mga alaga natin kahit wala tayong incubator sa pamamagitan ng combine natin ng ating RIR at ang ating pabo. Kasi alam niyo naman, yung pabo napakagandang maglimlim. Sila yung tagalimlim, yung RIR taga-itlog. Minsan, sa dami ng ating RIR, mas gusto natin dumami yung ating mga pabo. Mas malaki kasi ang karne. Sa pagkain naman, pareho lang naman yung dami ng kanilang pagkain. So, ayan lang mga ka-farmers, yung ating update dito sa ating mini backyard farm. So, kaway-kaway sa inyong lahat. Sa mga gustong mag-start, simulan nyo na. Huwag puro pangarap lang. Kasi walang mangyayari kung puro plano lang. Kailangan niyang simulan kahit sa umpisa maliit, dadami din yan. So, magandang araw, mabuhay po kayong lahat. Kailangan ng lakas loob, sipag at syaga, yan po yung kailangan. So, kaway-kaway mga ka-farmers, mabuhay po kayong lahat. God bless sa inyong lahat.